Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Minsan sa langit, tinipo ng Diyos ang lahat ng lalaki. At sabi niya, "Makinig kayo, kayong lahat. Gusto ko gumawa kayo ng 2 pila." Sabi niya, ang unang pila ay para sa mga lalaki na ang tingin nila na sila ang head of the family o namumuno ng tahanan at hindi ang kanilang mga asawa. At sa kabilang pila naman ay yung mga lalaking hinahayaan nila na ang misis nila ang namumuno ng tahanan. Ang pila doon sa mga lalaki na hinahayaan nila na ang misis nila mamuno ng tahanan ay milya-milya ang haba. Talagang napakahaba. At isa lamang ang tumayo doon sa kabilang pila. So nag-init ang ulo ng Diyos. At sabi niya, "Nakakahiya kayo. Ginawa ko kayong mga pinuno ng pamilya, pero puro pala kayo mga under-desire. Tingnan ninyo," sabi niya, "tingnan niyo itong isang taong ito." At lumingon siya doon sa taong inon. Sabi niya, "Siya lamang nag-iisang tumayo dito para maging proud ako." At sabi niya doon sa mamang yon, "Sige anak, sabihin mo sa kanila ang dahilan kung bakit nandito ka sa pilang ito." At tulirong napailing yung mama at sabi niya,
ewan ko po, sabi sa akin ng misis ko, dito ako pumila eh. Meron ba kayong kinakatakutan? Doon sa mga kalalakihan dito ngayon, kayo ba ay member ba kayo ng Yakuza? Alam niyo ba yung Yakuza? Yakuza. Yung Yakuza asawa. Sabi nila, kapag daw ang lalaki na nag-asawa, nagiging honorary Canadian citizen. Alam niyo ba yon? Nagiging Canadian citizen, honorary Canadian citizen yung mga lalaki. Kasi pag uwi sa bahay, galing trabaho, sasabihin ng misis nila, "Hoy, magsaing ka na dyan. Maginis ka na dyan." Puro Canadian. No? "Maglaba ka na dyan." Eh, nagalit yung asawa. "Ano ka ba? Utos ka na utos. Ako na nagluto, ako na nagsaing, ako pa rin maglalaba." "Ay, hindi pwede. Hiwalay kung hiwalay." Sabi ng misis niya, hiwalay. Gusto mo hiwalay, ha? "Hindi. Hiwalay ang dekolor sa puti. Sige, maglalaba na ako." Continuation ng storya. Itong lalaking to, no, medyo, sabi nyo nga, naiinis sa sarili niya, so nagpunta siya sa psychiatrist. Sapagkat nagiging balisa na siya sa buhay niya. Hindi niya alam kung siya o dahil sa asawa niya. No? At ito sagot sa kanya ng psychiatrist. Kaya ka balisa sapagkat sa simula pa lamang ay takot ka na sa misis mo. Napikot ka lang. At ngayon, andedisaya ka pa. Sagot ng mister, "So, ano po gagawin ko?" Ito ang kanyang payo ng psychiatrist. Unahan mo ang asawa mo. Ipakita mo na hindi ikaw ang dapat katakutan. At ipakita mo na hindi na ikaw ang dapat matakot, kundi siya matakot sa iyo. So pagka-uwi ng bahay, agad-agad nagsiga-sigaan yung mister. Kinalabog yung pinto. Sinipa yung lamesa. At sabi niya, "Hoy, ipaganda mo ako na makakain. Ngayon, gutom ako." Pasigaw. Nasindak naman yung misis niya. Aba, natuwa yung mister. Sabi niya, "Nasisindak ko pala to." At sinunod yung utos niya, naghain ng pagkain. Tapos sabi ng lalaki, "Pagkatapos kong kumain, magugas ka ng pinggan, ha? At linisin mo yung kotse ko. Okay? Kasi alis ako, may lakad ako. Ako lang, hindi ka kasama." Sabi sa misis niya. Tapos noon, maglaba ka. At siya nga pala, bago ka maglaba, ihanda mo ako ng maligamgam na tubig. Kasi maliligo ako. At gusto ko, paliguan mo ako. At bihisan mo ako. Ang dami ng utos sa kanya. Medyo nabigla at naubos ang pasensya ng misis. Sabi sa kanya, "Hoy, ako pa rin ba magpapaligo sa'yo at magbibihis sa'yo?" "Oo, hindi mo ba narinig? Bingi ka ba? No? Ikaw ang magpapaligo sa akin at bibihisan mo ako." At sagot sa kanya ng misis niya, "Alam mo, sa palagay ko, iba ang magpapaligo sa'yo at magbibihis sa'yo." Yun ang mangahas na sigaw ng misis niya. "At sino, aber?" Sagot ng mister. At ang ginawa ng misis niya, pinakita yung kutsilyo, yung itak, at sabi sa kanya, "Ang punerarya ang magbibihis at magpapaligo sa'yo." Sabay takbo yung lalaki. Natakot na naman. Ano ba ang kinakatakutan mo sa buhay mo? Marami tayong maaaring katakutan at kung minsan ay nagbibigay ito sa atin ng pagkasira ng loob at madali tayong bumibigay sa ating buhay. Alam ni Jesus na darating ang sandali
na kung saan ay pangungunahan ng takot ang mga alagad sa sandaling harapin na niya ang kanyang paghihirap at kamatayan. Kaya nga, isinama niya ang kanyang mga piling alagad sa bundok upang palakasin ang kanilang loob. Hinayaan ni Jesus na maranasan nila ang kanyang pagbabagong anyo bilang isang Panginoon at Mesiyas. Nagbagong anyo siya sa kanilang harapan at pinakita niya pa si Moises at si Isaías na kasama niya upang sabihin siya ang katuparan ng mga batas at hula ng mga propeta. Ang pangyayaring ito ay ang magpapalakas sa loob ng mga alagad sa sandaling maghirap si Jesus sa kamay ng mga kaaway at ang magbibigay din sa kanila ng pananampalataya sa oras na marinig nila ang balitang siya'y muling nabuhay. Ngunit nilinaw ni Jesus na hindi muna ito ang dapat mangyari. May paghihirap na dapat pa siyang pangunahan o unahin sa harapan nila at hindi ito ang maaaring takasan. Kaya nga sinabi niya, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo, sabi ni Pedro, pagkatapos niya makita ang pagbabagong anyo ni Jesus. Marahil ay manghang-mangha si Pedro sa kanyang nasaksihan at ayaw niya nang magising pa sa kanyang pagkamangha. Ngunit pagkatapos ng pangitain, ay bumaba uli sila sa bundok upang harapin ni Jesus ang kanyang paghihirap at kamatayan. Kailangan niyang daanan muna ang daan ng krus bago niya makamit ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. At ito rin ang daan na nais ni Jesus na ating tahakin. Huwag nating ayawan ang mga paghihirap na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat ito ay ang krus na dapat nating pasanin araw-araw kung nais nating makasama si Jesus. Mahirap ang umakyat sa bundok. Ngunit iba ang saya kapag narating mo na yung tuktok ng bundok. Sa bundok ng Tabor ng ating buhay, nandiyan ang mga pagsubok at takot. Ngunit may kaluwalhatian naghihintay tulad ng ipinaranas ni Jesus sa mga alagad. Ngunit hindi ito tinatanggal ang mga kahirapang dapat nating harapin. Kailangan natin magsakripisyo muna tayo sa matapat na pagtupad ng ating mga tungkuling ito man ay sa pagtrabaho, sa pag-aaral, o simpleng gawain sa bahay. May kasabihan, diba, sa mga sundalo, no pain, no gain. No guts, no glory. No ID, no entry. O alam niyan, diba? So, ang ID, ano ba ang ID ng mga Kristiyano? Ang ID ng Kristiyano ay para makapasok sa pintuan ng langit, ay katulad din ng ID na ginamit ni Jesus para makamit ang kaluwalhatian. Ano yun? Ang krus ng pagkapakasakit at paghihirap. Nais ni Jesus na isuot natin itong ID na ito hanggang tayo humarap sa pintuan ng langit. Kapag naroon na tayo, ipapakita natin ito at sasabihin natin, ito ang patunay na nakiisa ko sa paghihirap ni Kristo. Nagsakripisyo din ba ako? Walang dapat katakutan ang mga nagmamahal at nagkitiwala sa Diyos sapagkat may Diyos na hindi nagpapabaya at laging maaaring sandalan sa oras ng kahirapan. Kinakailangan lamang maging matyaga upang makamit ang kaluwalhatiang ipinangako ni Jesus. Mga kapatid,
sa bundok ng Tabor ng ating buhay, doon natin mararanasan ang hindi lamang ating pagbagong anyo, kundi ang pagbabago ng ating buhay. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.